Buksan ang pandinig, imulat ang paningin, mga isyong panlipunan, makabuluhang himayin. Kasama si Heidi Bernardo Sampang sa Pagsusuri. Magandang araw kaagapay. Welcome po sa Pagsusuri, programang hatid ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ako po ang inyong kaagapay para sa makabuluhang pagtalakay, Heidi Bernardo Sampang. At maliban nga po sa inyong mga radyo, maaari ring sundan ang Pagsusuri sa 702 DZAS Facebook Live at FEBC Stream sa Android. Pagbati po sa ating mga taga-subaybay sa Luzon, Visayas, maging sa Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Bukas po ang inyong 702 DZAS FB page para sa inyong mga mensahe o reaksyon sa mga paksang napakinggan. At ayon po sa webmd.com, bagamat may 50 taon nang nariyan ang video gaming, hanggang ngayon po ay nasa early stages pa rin ang mga pag-aaral tungkol sa panganib na dulot nito. Magkakaiba din po kasi ang konklusyon na inilalabas ng iba't ibang mga grupo sa tanong kung adiksyon na nga bang maituturing ang problem playing. Noon pong 2018, isinali ng World Health Organization ang gaming disorder sa bersyon nito ng Medical Reference Book na International Classification of Diseases. Subalit, hindi naman ito ibinilang ng American Psychiatry Association sa kanilang manual, hindi gaya ng pagsusugal na talagang kasama na po sa tala ng maikokonsiderang addiction. Antabayanan niyo po dito sa ating pagbabalik ang kwento ng isang computer gamer. Pagsusuri sa FEBC Radyo TV. Ako si Sean the Great, masasabi kong hindi na healthy ang isang gaming life ng isang tao, ang gamer, pag hindi na siya nakakain, nakakatulog, nakakapasok ng tamang oras sa paaralan. Number one is, hindi na tayo makakapag-focus sa pag-aaral, lalo na sa students. Tapos sa workers po, bali, puyat na, tapos nag-games pa. And nakaka-stress din yun pag puyat tayo. Yan. Tapos, pangatlo, yung eating habits natin, hindi na natin nababantayan. Number one, kapag napapabayaan na yung duties and responsibilities niya as a person. Number two, kapag napapabayaan na yung health niya, kapag nagde-deteriorate yung health niya due to excessive gaming. Number three, if it affects his or her relationships with other people, most especially sa family niya. Kapag napupuyat ka na sa kakalaro ng PC o nakakalimutan mo na yung kailangan mong gawin, pati yung pag-aaral mo, ayun, ang ibig sabihin nun, unhealthy na yung paggagamit mo ng yung ba, nagiging addict ka na dun sa paglalaro. I guess the first one would be hindi na niya inalagaan ang sarili niya. The second would be hindi na niya inalagaan ang mga loved ones niya or responsibilities niya, trabaho man yon or sa bahay. And the last would be masyado na siyang maano sa pera, sa gastos. Yung time na nako-consume mo, dapat na palagay mo na sa ibang bagay. Like mag-aaral ka or hangout ka with friends. Kapag in-game ka na kasi parang hindi ka na makatayo, hindi ka na makalis lalo na pag engaging na yung mga parts nung sa game mo. First, yung hindi na sila kumakain sa tamang oras. Then, second, buong araw nasa harap lang sila ng PC or cellphone, hindi na natutulog. Then third, pera, hindi na nila nababudget or masyado na silang magastos sa gaming. Na yung mga ibang importanteng bagay, wala na silang budget para doon. When it affects the personal life of the player, be it with work, responsibilities, or just their personal attitude. Anything too much is always bad, so keep it in moderation. For me, number one would be if they don't take care of themselves, like if they're dirty, they don't have good hygiene. Number two, that would be like when they get mad at people, they get mad at the world because they just stop caring about anything else. And number three would be like when they like stop talking, when they stop socializing. Easily irritated, that's one. Number two is that you have a lack of sleep, which is very, very unhealthy because you need to sleep. And you have dark eye bags. Well,
physically speaking. Yan. Yung kapag nakakalimutan mo ng kumain, or yung kapag may responsibilities ka, nakakalimutan mo ng gawin kasi sobrang immersed ka na sa game mo. Madali ka nang ma-irritate. Kasi nga, kung kapag gusto mong manalo, yung alam mo yung gusto mong mag-champion ka na, pero yung nakakalimutan mo na rin na there are people behind those screen. Those are yung 3 na napansin ko. Kasusuri sa FEBC Radyo TV. Nagpapatuloy ang pagsusuri dito sa FEBC Radio TV. Mainam naman po sa buhay na mayroon tayong libangan. Pero paano nga ba kung nauwi naman sa adiksyon ng ating libangan? Kasama po natin ngayon ang isang gamer at kanyang ibabahagi sa atin ang kanyang mga karanasan at mga natutunan sa pagkahumaling po niya sa paglalaro ng computer games. Magandang araw sa iyo, Danny Chikombing. Yes, good morning rin po. At welcome dito sa pagsusuri sa FEBC Radio TV. Thank you for inviting me. Appreciate Yan, bigyan mo muna kami ng background tungkol sa iyong sarili. Ikaw ba ay estudyante? Or ano ang iyong pinagkakaabalahan sa buhay? So, supposedly student pa rin ako. Pero I choose to work. So ngayon po nag-freelance ako with video and photog. And yeah, siguro masasabi ko rin na at the same time, I'm still a gamer. Siguro ever since, like, bata pa lang like naglalaro na talaga ako. And siguro until now, hanggang from being a student to a working gamer by heart. Yeah. Bata ka pa naman ngayon, Danny? Yeah, pero how young ka nagsimula na maglaro ng computer games? Tsaka ano yung mga uso noon? Yan, kwento mo sa mga taga-subaybay natin. Okay, sige. So, I was born 1998. So, grabe, 1998. Tapos na ako ng kolehiyo noon. Okay, so yun. So, yung mga nabutan ko noon, nung time po ng nagsa-start pa lang talaga ako ma-introduce to concept of gaming. Siguro ano lang siya, ano pa yan yung family computer pa po. Okay. Tapos, yun, parang early stages pa lang din ng PlayStation. So, yung computer, yung actual computer, dumating na lang siya when I was in, I think, grade 4? Yeah, grade 4. So, di ko na alam kung anong year yun. Pero, yeah, siguro, nung grade 4 ako na-introduce to computer gaming and yeah, doon nagsimula yan ever since until now. Yeah. So, mga age 9 or 10? Ganon? Kung yun yung edad grade 4, yeah. Di ko alam kung accelerated ka. ano lang naman ako, regular lang. Regular, Yeah. okay. Yung computer na yon, ayun, sa bahay ninyo or nagpupunta ka sa computer shop para mag-game? Meron kami sa bahay. Tapos, eventually, nag-computer shop rin kami ng friends ko. So, medyo both po siya. Ano yung habit ninyo pag naglalaro kayo? You play solo or laging may mga kalaro na mga kaibigan or kabarkada? Well, pag sa bahay, well, actually, yeah, a good question. Since kasi sa bahay, I have the option to play on my own or to play with other people. And the thing with gaming kasi is it's just really like having fun. So kumbaga, regardless kung may kasama ko or wala, it's your own choice. Pero for me personally, na-enjoy ko both. So, yung habit na na-form ko is, kapag, kunwari, hindi naglalaro yung friends ko, maglalaro ako on my own, which may particular games na we can play on your own, may games na you can play with other people. So, yeah, it's a little bit of both. Anong part ng gaming ang na-enjoy mo, kaya nakaka-hook siya at binabalik-balikan? Another good question. Sa akin, personally, recently mas na-enjoy ko yung may kausap. Kasi like, lalo na when I'm at home, like, I've been home for quite some time. It's been a long time. Tapos, bihira lang din ako lumabas. So parang, kasi sa online, kalaro ko yung best friend ko. So every time na may comms kami, that's what we call it, communication. So nag-uusap kami over the internet, over earphones. Tapos, yung na-enjoy ko talaga about it is recently, yung parang the fun na you have with friends. Kahit hindi kayo together sa isang place,
nagkakaroon kayo ng bonding virtually. Ganon, Exactly. ano? Kasi you play, magkaka-teammates kayo. Oo, kasi naiintindihan ko yan kasi ganon din yung anak ko. Oo, minsan dadating ako sa bahay, akala ko kung sino yung kaaway o kung sino yung that's kausap. true. Yun pala ay Yeah. nag-online games. Yeah. Pero yung classmates niya, nasa bahay-bahay din nila. Yeah. Okay. Nung una, gano'n ka lang katagal maglaro ng computer? Yung sabi mo nga, mga grade 4 ka lang nun. Well, noon, nang estudyante pa ako, siguro, it depends on the game, actually. If na-enjoy ko talaga siya, sobrang time-consuming niya. As in, like, let's say, pagka-uwi ko from school until dinner time, then after dinner time until matulog. Parang ganun siya ka-prominent dati. Siguro ngayon, mas minamanage ko na siya since mas gusto ko maging productive. So parang ngayon, I just try to lessen it into an hour to a day. Mga ganun. Okay. Yeah. So dati, sabi mo, after school, talagang yun yung inuuna mo? Tama ba? Yeah. Never studied at home. sorry. So, Let's be honest. isa yun sa parang na-neglect mo. Yung mga homework, ganyan. Hindi mo siya nauuna. Oh, yeah. Well, yeah, that's true. Personally kasi, parang sa akin, this is gonna sound weird, pero never ako naging fan talaga ng homeworks. Kasi I believe na school stuff is for school. I mean, parang, you're home na eh. So na-excite ka pala nung may bill na ipagbawal ang homework. Yeah, kasi totoo po siya. I mean, di ba? I mean, ang daming kids rin talaga ngayon na mas parang, well, let's just say GC, grade conscious. Like, ang daming kids na gano'n. And parang ang dami nilang na-accumulate na insecurities. Siguro like, let's just say parang mga issues. Yeah. Personal issues. Yeah, dahil kasi parang, like, kunwari, simple thing na parang pasok ka ng maaga, and then, tapos pag uwi mo, may dala-dala ka pa rin. So, parang too much stress. Yeah. And ever since, never na ako naging fan. So, Pero ikaw, ano yung reason? Bakit ka nag-games? For me, it's really to have fun. Parang, and to just, as weird as it sounds, parang to hear my friends laugh, parang ganun, and just have a good time with them. And yeah, kasi like recently then na-realize ko parang ang sad maglaro mag-isa. So, yung reason ko talaga for like playing is to have fun and to like in some cases make new friends. Yeah. Sa family, walang mahilig mag-computer games? Or may- iba pa rin ang feeling pag barkada yung kalaro? Sa family namin, lahat ng cousins ko na lalaki, lahat kami gamers. I mean, parang hindi... I mean, paano ba? Yeah, I'll consider them gamers. Kasi like parang like bonding time namin when we're at home, since like laptops are not really accessible to everyone. So parang we just play through our phones. And naglalaro kami ng like games like PUBG, ML, mga ganun stuff. So yeah, like my cousins are, I mean, immediate family bang cousins? Basta like cousins ko, which is family, they play games. And hindi naman lahat ng barkada ko, pero like my closest ones also do play games. Yeah. May money involved ba? Well, by money involved, you mean like we spend money? Oh, for me, not as much compared to my other friends. Pero like hindi ko sure with my cousins though. Pero I think with my friends, yeah. I mean, nagkaroon sila ng time, I think when I was in grade 5, I think the game was AQ Worlds pa. Oh my God. I'm sorry guys if ma-reveal ko yung stories nyo. Pero kasi like nung time na yun, Di naman namin kilala yung friends yeah. mo. Let's not name them. Let's just say they were naughty kids. And then parang, well, saan ba kumukuha ng pera yung mga bata? I mean, let's just put it that way. And then, so yeah, parang nagsuspend sila ng money na they shouldn't have sa games, which is AQ Worlds by the time na we were just so young. And
So yeah, So there's kung money yung involved. iba, ang ginagastos nila ay mula sa sarili nilang baon, yung ibang sobra na yung pagkahilig or may addiction na nga maituturing, nangungupit? Yeah, Oo. sadly, totoo siya. Yeah. Pero ikaw, hindi mo naman nagawa yun. Never. As in, takot ako. Hindi ko siya ginawa. And I So never... may self-control pa rin, di ba, Yeah, and Danny? it really depends on the person, honestly. Kung paano mo siya i-handle. And ako naman kasi, parang never ko nakita na kailangan kong gastusan yung something na parang hindi ko naman mahawakan. Parang something na gano'n. Yeah. Pero di ba, parang ang lakas din ng peer pressure. Yeah, I would agree. So, paano ka nagtitake ng position na hindi ka mauuwi sa gano'n na to the point na kukuha ka ng pera na hindi sa'yo para lang ma-suffice yung interest mo? Well, I think it's a matter of conviction. For me, parang di talaga nagko-cross ng mind ko to steal. As in, no matter how small or big it is, stealing is stealing. So parang for me, like that's how I dealt with peer pressure, was just me thinking to myself, it's not worth it. Yeah. Bilang isang talagang game lover, sabi mo nga kanina, no? At the end of the day, halimbawa, tapos ka ng mag-games, dinibilang mo kung nakailang oras ka ng maglaro. Recently, Natatandaan mo ba yung pinakamahabang oras mo na... Oh my God. Sige na, ikwento mo na. Yeah. Actually... Meron bang araw na walang tulugan? Di naman. Di naman, Pero merong mga araw na pwede ka na sanang matulog pero hindi ka natulog. Parang... Kumakain ka? Yeah. Okay. And actually, medyo weird talaga yung body clock ko. I think it's an artist thing din. Pero mas active talaga ako at night. So, kumbaga, medyo nocturnal person ako. So anong oras yung madaling araw na i-stop ka na? 4 a.m.? Actually, kanina lang. Naglaro ko ako with my friends. Kasi parang, like, may isa kong friend na minsan lang talaga siya magparamdam. So parang ako, na-miss ko to. Sige, pagbibigyan kita. And yun nga, nakwento ko rin kayo na bakit di ako makatulog. So parang... So anong oras? Ang tagal ng oras eh. 3? 6 a.m.? Grabe. Yeah. So, parang at the end of the day, parang looking back, halimbawa, ito, bagong araw na naman, naiisip mo yan, parang sayang, ang dami, 12 hours akong nag-gaming lang. Ano yung personal realization mo doon? Yeah, I'm guilty of it. As in, parang... ano din siya, like, it's an issue with myself. Like, parang, I could have done something better. Pero also at the same time, I don't know what else to do. Or yeah, I know naman I could do something else, pero like there's this part of me na like parang sorry. How do I put it words? Parang it's just there's this longing for, I think it's really just comes down to me wanting to have a time with my friends. Kasi di na nga ako nakakalabas. So parang mas gusto ko na lang ma-feel na di ako mag-isa. As sad as it sounds, yeah. Pwede rin bang sabihin na parang ikaw, representative ka rin ng iba pang mga kabataan na into gaming na naghahanap din sila ng something worthwhile or productive na pwede nilang gawin, pero parang as of the moment, dito lang nila na ilalagay yung oras nila, di ba? Yung passion nila, yung skill nila. Yeah, definitely. Kasi exposed ako to internet, obviously. And exposed rin ako sa esports scene. So I know a couple of things about it, like the Dota scene and the Overwatch thing. So yeah, di ko man like parang like super representative, but like I could just speak from my experience. And yeah, I could say na wait, sorry. Parang kung may ibang gagawin naman na kapaki-pakinabang, pwedeng doon, kaya lang hindi mo alam kung ano siya, kung nasaan siya,
Parang yung iba kasi, di ba, parang ang laki ng network nila na magiging involved sila, halimbawa, sa mga NGOs, parang imbes na nakababad ka, tutok ka sa screen. Yung iba, merong mga productive na ginagawa. Okay, I'm getting it. Okay, so kasi, like, the thing now is, dito sa Philippines, locally, yung esports scene is not as popular compared to other countries. Well, actually, compared, let's just say, yung parang neighbor country natin, Korea, it's not as popular as katulad sa Korea. Pero kasi, yung parang, yon, I found the reason. Kaya ko rin naiisip na okay lang sa akin maglaro. Kasi naiisip ko na I could be productive in a sense na gumagaling ako with my game. So kumbaga, kasi, and trivia, yung biggest esports tournament last year, every year, annual, is the Dota tournament, which is TI, the international. Yung prize pool doon is, I'm sorry if I get this wrong, pero it's definitely not lower than $23 million. So yeah, I mean, di ba? Like, you're just gaming and then you can earn that kind of money. So parang, kumbaga, like, for every gamer in this world, lahat sila parang meron this sense of hope na parang, if gumaling ako, pwede akong kumita. Pag kinarir ko to, gano'n. Pwede ko siyang maging buhay. So yeah. So yeah, I mean, kumbaga, pwede siyang maging, pero like, yun nga, in the same page na parang di naman tayo lahat kaya maging kasing galing ng mga pro players. Kumbaga, like, di man tayo lahat pwede pumasok ng NBA. Kumbaga, like, ganun din yung Na-expose ka ba sa mga violent na games online? Oh yes, of course. May napansin ka na implications sa'yo, sa behavior mo? Kasi yun yung lagi nilang sinasabi that's a na very negative impact. Yeah, and isa yun sa mga stigma na gusto ko rin sanang ma-break. Kasi for me, honestly, personally, pero hindi siya sa akin, wala siyang any correlation sa real life. Like parang, let's just say, yung mga action games na nalalaro ko in computer and the internet, it's just too far from reality. Or parang di ko siya makitang gagawin ko or nangyayari around me. So parang, honestly, wala. Ikaw, oo, yeah, for me personally. Yeah. How about yung, do you enjoy pa rin na makipag-socialize in person? Oh yes, of course. Everyone needs that. Yeah, I still do. Pero ang pinag-uusapan nyo pa rin, games pa rin? Well, nakita-kita kayo ng mga kalaro mo. Yeah. Yung mga barkada. Well, sometimes, yeah. Pero, kasi siguro like, I think it's a generation thing na din, like, my generation. Parang, I think mas mabilis kami mag-mature. I don't know if that's a fact. Pero like, that's just how I feel. Well, siguro with my immediate friends kasi like, immediate friends ko rin kasi like, di rin sila college graduate. So parang kumaga, we entered the world earlier than other people of our age. So parang, so kung magkikita man kami, mas pinag-uusapan namin yung mga bagay na, so ano yung pwede natin gawin to be productive or to do something na we can make a living out of. Yeah. Something like that. Meron ka bang gustong ipaalala sa mga kapwa mo kabataan na into gamings pero ang season nila ngayon is talagang mag-aral muna? Okay, yeah. Hello, kids. Well, just a reminder, okay lang mag-games in moderation. You can always do something and be good at it, pero above all, you need to have the discipline. And you should know your priorities. Lalo na kapag nasa stage ka of knowing yourself. And like, crucial time talaga yung parang nag-aaral ka. So, you just need to... okay, so, first of all, know your priorities. And that is definitely studying. And then, have discipline. Kung di mo talaga maiwasan mag-games, then make sure na you still have time for the important things and gaming.
And make sure na it's healthy. Like, you're not parang giving more, like, too much time sa games na parang you just turn out to be like a sad person. And then respect the people around you na hindi parang nakikita the same way as you see gaming. So yeah, hindi ko alam kung mag-sync in yun with the kids, pero yeah. Yeah. Kailan ba masasabi na too much na yung computer gaming para sa'yo, na isang gamer? Okay. It's when may mga bagay na dapat ginagawa ka pero hindi mo ginagawa because of gaming. Which sometimes I'm guilty of. So, I'm working on it. Pero, yeah, it's really pag may mga bagay na dapat ito na lang ginawa ko. Pag yun sinabi mo sa sarili mo na, okay, dapat ito na lang yung ginawa ko instead na naglaro ako. You know na we might have had too much. Pero personally, talagang nakita mo sa track mo, dito ka talaga into a video, creatives. Yeah. As in, someone who faces the computer. Kasi like, film din ako eh. So, kumbaga, like, I edit and then I visual siya. Kumbaga, like, parang my eyes do a lot of work. So, I mean, gaming is really, I think, yun nga, sinabi ko parang kanina rin, once a gamer, always a gamer. Naku, maraming salamat sa panahon na ibinigay mo sa amin, Danny. It's my pleasure. At Chikombing dito sa pagsusuri at sa mga paalala, lalong-lalo na sa mga kapwa po niya kabataan, na maging malay po tayo sa kung ano talaga yung dapat po nating gawing priority sa atin pong buhay. So magbabalik po tayo dito sa pagsusuri. Pagsusuri sa FEBC Radyo TV. Mentras nagkakaedad ang isang tao ay umiikli naman ang mga araw na sana ay inilalaan para matupad ang kanyang mga pangarap at panukala sa buhay. Ang oras na lumipas, hindi na maibabalik pa. Kaya naman sa halip na walang habas na computer gaming ang atupagin, simulan na po ngayon ang paghakbang sa katuparan ng pangarap habang may pagkakataon pa. Pag-isipan po ang isang quote na ibinahagi ng Project Purpose PH, ang sinasabi po, if you don't sacrifice for what you want becomes the sacrifice. Muli, samahan niyo po ako tuwing ganitong araw at oras para sama-sama pong tumaas ang ating kaalaman tungkol po sa mga pangyayari sa ating paligid na marapat na pag-usapan. Hanggang sa susunod na edisyon ng Pagsusuri, sundan niyo po ang ating makabuluhang talakayan sa mga isyung panlipunan. At sa pangalan nga po ng ating masipag na production team, ako po ang inyong nakasama, Heidi Bernardo Sampang, nagpapaalala, kamangmangan ay pagtatagumpayan, isang yaman ang pagkakaroon ng mapanuring kaisipan. Sumainyo ang Pagsusuri, produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang Pagsusuri sa Facebook.